Hindi na isinaalang-alang ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister sa desisyon ng komite na may probable cause para ma-impeach ang bise. Yan ay matapos manalo sa botohan na huwag nang buksan ang kahong may laman ng mga record. Nakatutok live, Tina Pangaliban Perez. Tina. Emil, ipinauubayan na ng House Committee on Justice sa Senado na uupong impeachment court ang pagbubukas sa kahong naglalaman ng income tax returns na mag-asawang Duterte Carpio na isinumite ng Bureau of Internal Revenue sa komite noong nakaraang hearing. Mananatiling selyado ang kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na isinumite ng Bureau of Internal Revenue sa House Committee on Justice. The motion to open the box is hereby denied. So ruled. 38 miyembro ng komite ang bumoto laban sa mosyong buksan ng kahon, laban sa 6 na bumoto para buksan ito. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Dapat pong mabuksan ang box na yan. Dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Hindi po ito usapin ng pagdududa lamang. Ito po ay usapin ng pagtitiyak. Sapagkat ang katotohanan, Madam Chair, kapag may sabat na batayan, ay dapat hindi kinakatakutan, ito ay nilalahad. Pero argumento ng mga ayaw pabuksan ng kahon ng tax returns ng bise, may kapangyarihan man ang komite na gawin ito? Kailangan pa raw ba? The crucial question is, kailangan ba natin buksan? Para sa akin ay nandyan na ang ebidensya, sapat na yan para makapagdetermina na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Sabi rin ng ilan, hayaan na ang Senado na magbukas nito kapag umabot ang kaso sa paglilitis. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. May nagsabi ring magpreno muna. Baka gamitin ulit ito laban sa kanila. Opening this box, although we do believe has enough legal basis, might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. Matatanda ang nagdemanda si Second Gentleman Man Scarpio dahil sa pagsisiwalat ng reports ng Anti-Money Laundering Council na nagdedetalye sa kanyang bank transactions. Kanina, nagpasa ang House Committee on Justice ng isang manifestation of support para sa mga kinasuhang kongresista, kasama si House Committee on Justice Chair, Representative Jervy Luistro. Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. At ayon sa konstitusyon, lahat ng opisyal ay dapat may pananagutan sa taong bayan sa lahat ng oras. I think it's pretty clear na itong pagsasampa ng reklamo laban sa atin ay isang diversionary tactic. Akala nila matitinag tayo, ang akala nila ay hindi na natin itutuloy itong ginagawa natin, which is an imperative constitutional duty. Manalimin po sila para makita nila kung sino talaga ang totoo nagkasala sa batas, lumabag sa batas at nagkasala sa sambayan ng Pilipino. Emil, magiging bahagi pa rin ng BIR box na mga ebidensya pag umakyat na ang articles of impeachment sa Senado. Emil? Maraming salamat, Tina Pangaliban Perez.